Chapter 1526. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat. Bagaman ang pagganap ni Sebastian ay patuloy na lumalampas sa mga inaasahan kamakailan, ang pinakabagong pangyayari ay nag-iwan kahit ang mga pinakamasugid na tagamasid na walang masabi. Sino ba talaga itong si Sebastian Wilder? Hindi man lang siya nakapasok sa mga nangungunang kandidato sa Phoenix list, pero nakamit niya ang napakagandang resulta. Talagang hindi ka panipaniwala. Si Mitchell ay isang walang kap-aris na henyo, at gayunpaman, natalo siya ni Sebastian. Anong klaseng halimaw siya? Sa loob ng pamilya Alpan, ang punong matanda, si Vernon Thornton, ay ibinagsak ang kanyang kamay sa mesa, na nagwasak dito sa mga piraso habang isang nakabibinging hangarin sa pagpatay ang lumabas mula sa kanya. Sino itong Sebastian na ito, at paano niya posibleng matatalo si Mitchell? Galit na tanong ni Vernon. Ang kanyang galit ay nagmula sa katotohanan na si Mitchell ay kanyang anak na lalaki sa pamamagitan ng kasal. Ilang taon na ang nakalipas, namatay ang ama ni Mitchell sa isang ekspedisyon, na nag-iwan kina Mitchell at ng kanyang ina, si Mabel Alpan, na mag-isa upang magtagumpay. Mahirap ang buhay para sa Balo at sa kanyang anak hanggang natuklasan ni Mabel ang pambihirang talento ni Mitchell sa cultivation. Nangangailangan ng suporta, dinala niya si Batang Mitchell kay Vernon, umaasang tatanggapin nito si Mitchell bilang kanyang disipulo. Sa halip, si Vernon ay tumingin kay Mabel at sapilitang kinuha siya bilang kanyang kalaguyo. Wala nang ibang pagpipilian si Mabel kundi sumang-ayon sa kasunduang ito para kay Mitchell. Sa kabila ng mga pangyayari, tinrato ni Vernon si Mitchell ng mabuti sa dalawang dahilan. Una, magaling si Mabel sa pagpapasaya sa kanya. Pangalawa, ang pambihirang talento ni Mitchell sa cultivation ay naglagay sa kanya ng napakalayo sa kanyang mga kapwa. Nakita ni Vernon ang potensyal ni Mitchell, kaya't sinimulan niyang alagaan ito na may pag-asa na balang araw ay magiging susunod na pinuno ng pamilya Alpan. Hindi binaygo ni Mitchell ang mga tao. Tumaas siya upang maging nangungunang talento ng nakababatang henerasyon ng pamilya Alpan. Sa katunayan, si Mitchell ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na batang elite sa buong Perpetual World, na tanging si Shiloh ng pamilyang Faraday lamang ang katapat. Kung natalo si Mitchell kay Shiloh, maaaring nagalit si Vernon pero matatanggap niya ito. Pero para kay Mitchell na matalo sa isang hindi kilalang bagong solto tulad ni Sebastian, iyon ay labis na nakakainis at hindi katanggap-tanggap. Ang pinuno ng pamilyang Alpan, si Winfield Alpan, ay labis ding nagulat. Alamin kaagad kung sino talaga itong si Sebastian. Sa sandaling ito, sinabi ng isang matandang malapit, Ginoong Alpan, naaalala ko na nag-asawa si Ginang Alpan nang siya ay nakatira malayo sa pamilya. Ang pangalan ng taong iyon ay tila Sebastian Wilder. Ano? Ipinapahiwatig mo bang si Sebastian ang dating asawa ni Lillian? Tanong ni Winfield na nagulat. Ang matandang nagsalita ay si Ralph Delgado, ang ikatlong matanda ng pamilyang Alpan. Siya ang kasama ni Mitchell noong kinuha nila si Lillian Poop. Sumagot si Ralph ng maingat, Ginoong Alpan, hindi ko masabi ng tiyak. Vernon ay humalukip-kip ng malamig. Nagkataon lang na pareho sila ng pangalan. Noong nakilala mo yung batang yun noon, anong antas ng pagsasanay niya? Nasa rurok siya ng antas ng demigod, sagot ni Ralph. Kung ganoon, wala nang pag-uusapan. 3 taon na ang nakalipas, siya ay isang pinakamataas na demigod lamang. Hindi tiyak kung nakapasok na siya sa lesser deity realm ngayon, pang-aasar ni Vernon. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Nagatubili si Ralph bago niya idinagdag, baka mababa ang antas ng pagsasanay ng batang iyon noon, pero natalo niya ang isang eksperto sa lesser deity realm sa laban. Ang pagbubunyag na ito ay nagulat sa lahat ng naruroon. Bagaman hindi na bago ang labanan sa iba't ibang antas, ang talunin ang isang tao mula sa isang ganap na mas mataas na realm ay pambihira, halos hindi mapaniwalaan. Gayunpaman, nanatiling baliwala si Vernon. Siguro isa iyon sa mga nag-aaral sa lesser deity realm na may hindi matatag na pundasyon. Wala namang kahanga-hanga doon. Bukod dito, habang mahalaga ang pakikipaglaban sa iba't ibang antas, ang pinakamahalagang salik ay ang antas ng paglinang ng isang tao.
Ang isang simpleng demigod sa pamilya Alpin ay karapat-dapat lamang na maglinis ng mga palikuran. Maliwanag na layunin ni Vernon na maliitin si Sebastian. Ang kanyang motibo ay malinaw, gusto niyang pakasalan ni Mitchell si Lillian, na ngayon ay kilala na sa kanila bilang Lillian Alpin. Sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kasal ni Mitchell kay Lillian, naniwala si Vernon na maaasahan niyang magiging susunod na pinuno si Mitchell ng pamilyang Alpin. Ito, sa turn, ay magbibigay kay Vernon ng hindi tuwirang kontrol sa buong pamilya. Chapter 1527. Umabot ang pagkabigla sa Violette Sacred Ground. Si Orion ay labis na naguluhan. Hindi niya kailanman naisip na isang disipulo mula sa kanilang Eclipse Peak ang makakakuha ng unang pwesto sa Sovereign Trial. Si Rudyard, ang mga nakatatanda, at ang mga disipulo ng Violette Sacred Ground ay pareho ring nagulat, ang kanilang kawalang paniwala ay nagdulot sa kanila ng matagal na pagkatahimik. Sa wakas, nabasag ang katahimikan nang umabot sa mga alon ng mga sigaw na umuukit sa karamihan. Marami ang nagsimulang sumigaw ng pangalan ni Sebastian nang may sigasig, ang kanilang mga tinig ay lumalakas at lalong nagiging masigla sa bawat sigaw. Ang mga ekspresyon ng mga disipulo ay puno ng kasiyahan at pagsamba, na para bang si Sebastian ay naging kanilang bayani. Gayunpaman, hindi makasali sa pagdiriwang sina Rudyard at ang mga mataas na ranggong miyembro ng Sacred Ground. Sa kabila ng pambihirang pagtatanghal ni Sebastian na lampas sa lahat ng inaasahan, nakakuha rin siya ng maraming makapangyarihang kaaway. Kapag natapos na ang paglilitis, hindi hahayaan ng mga Nagel-alabang pangkat na matahimik ang usaping ito. Ito ay maaaring magdulot ng napakalalang mga kahihinatnan para sa Violette Sacred Ground. Habang nagsimula ng seryoso ang spiritual infusion, napuno ang lambak ng Ascendant Isle ng mga kalahok na nakaupo ng nakaluhod sa lupa. Ang dalisay, banayad na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay tila isang nakapagpapalusog na eliksir, patuloy na dumadaloy sa kanilang mga katawan sa isang maayos na ritmo. Si Sebastian, na nasa gitnang bahagi, ay unang lumubog sa napakabuhay na espiritual na enerhiya. Bilang isang tatlong bituin na Intermediate Deity Master, naranasan niya ang mabilis na pagbabago sa ilalim ng pag-aalaga ng enerhiyang ito. Ang kanyang focus ay hindi natitinag habang ginagabayan niya ang espiritual na enerhiya sa kanyang mga panloob na daanan ng enerhiya, tinitiyak ang maayos na sirkulasyon. Ang kanyang aura ay naging lalong matatag at matibay sa bawat natapos na siklo. Sa tabi niya, si Azriel, na isang apat na bituin Intermediate Deity Master na, ay nakaranas ng katulad na tagumpay. Ang hadlang na pumipigil sa kanyang pag-unlad ay paulit-ulit na nabasag sa pag-agos ng espiritual na enerhiya. Ang kanyang maramdaming mukha ay naglalabas ng pokus at determinasyon. Habang sumisibol ang espiritual na enerhiya, matagumpay siyang umakyat sa antas ng 7 bituing Intermediate Deity Master. Si Lana, na nagsimula bilang 2 bituin Intermediate Deity Master, ay halatang nasa sabik habang namumula ang kanyang mga pisngi sa kasiyahan. Masigasig niyang sinipsip ang espiritual na enerhiya, at nakapikit ang kanyang maliwanag na mga mata habang bumubuo ng mga sil ang kanyang mga kamay upang idirekta ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang pagsasanay ay mabilis na umunlad, sa huli ay umabot sa 6 na bituin Intermediate Deity Master. Si Feilin, na unang isang bituin Intermediate Deity Master, ay nagpakita rin ng kahangahangang tiyaga. Sa kabila ng kanyang mas mababang panimulang antas, masigasig nib ang sinansep ang espiritual na enerhiya, pinilit ang kanyang sarili na makamit ang 6 na bituin Intermediate Deity Master din. Samantala, sina Gina, Harvey, at Rainy, na orihinal na nasa 8 bituing Lesser Deity Realm, ay nakamit ang malaking pag-unlad sa ilalim ng spiritual infusion. Ang kanilang naipong lakas ay lumalim, at hindi sila nag-alinlangan kahit na ang mga patak ng pawis ay tumakip sa kanilang mga noo. Nakaabot sila sa antas ng Near Intermediate Deity Master. Ang kanilang mga katawan ay puno na ng napakalaking kapangyarihan, tila nasa bingit ng pagtawag ng makalangit na pagsubok. 3 taon na ang nakalipas, ang pagsasanay ni Lillian ay medyo mababa. Gayunpaman, siya ay binigyan ng isang time acceleration barrier gamit ang malalim na yaman ng pamilya Alpin.
Bago ang spiritual infusion, siya ay umabot na sa antas ng 4-star intermediate deity master. Ganap na sinamantala ang pambihirang pagkakataong ito, ang kanyang pagsasanay ay lumipad, na sa huli ay umabot sa 8-star intermediate deity realm. Si Selena, na nagsimula bilang 4-star intermediate deity master, ay gumamit ng siksik na espiritual na enerhiya upang makalagpas sa 6-star intermediate deity master. Si Anastasia, sa katulad na paraan, umusad mula sa 4 na bituin patungo sa 7 bituin intermediate deity master. Ang iba ay walang pagod na nagtrabaho upang sumipsip at pinuhin ang espiritual na enerhiya sa paligid nila, ngunit dahil sa limitadong puntos, karamihan ay kayang panatilihin ang proseso sa loob ng 2 hanggang 3 minuto lamang. Ang mga naubusan ng puntos ay mabilis na inalis mula sa lambak ng isang mahiwagang puwersa. Ang ekspresyon ni Mitchell ay madilim at maalon habang sinisipsip niya ang enerhiya ng may malaking pagsisikap ngunit hindi niya mapigilan ang lumalalang galit niya kay Sebastian. Bago si hilahin palabas ng lambak naghigay siya kay Sebastian ng isang mapanganib na titig, na tila tahimik na nagbabantang maghiganti. Mabilis na lumipas ang oras, at isa-isa, ang mga kalahok na may kulang na puntos ay inalis mula sa lambak. Samantala, si Sebastian ay may sapat na puntos, kaya't pinahintulutan siyang magpatuloy sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Ang kanyang pagsasanay ay umabot mula sa 3-star intermediate deity master hanggang sa 4-star, pagkatapos ay 5-star, at sa wakas ay 6-star. Sa huli, lahat ng 4,000 kalahok ay natapos ang spiritual infusion. Ngunit, nanatili si Sebastian, patuloy na umuusad habang ang kanyang mga puntos ay nauubos. Sa huli, ang kanyang pagsasanay ay umabot sa 7 bituin intermediate deity realm. Ang parehong mahiwagang puwersa ay nagdala sa kanya palabas ng lambak nang sa wakas ay maubos na ang kanyang mga puntos. Sa sandaling iyon, naglalabas si Sebastian ng napakalakas na aura, at ang kanyang katawan ay puno ng tila walang katapusang kapangyarihan. Sa labasan ng Ascendant Isle, ang eksena ay puno ng tao. Maraming masayang-masaya na muling makasama ang kanilang mga nakababatang kasama ng ligtas, habang ang iba naman ay nagpakita ng galit, na naglalayong maghiganti kay Sebastian. Kabilang sa kanila, ang grupo mula sa Cloudwarden Sacred Ground ang pinakakapansin-pansin. Dumating sila sa malaking bilang, kasama ang 5 o 6 na matatanda na sinamahan ng isang grupo ng mga tagapagtanggol at mga disipulo, bawat isa ay naglalabas ng masamang balak. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang banal na anak, si Howard, at banal na dalaga, si Gladys, ay parehong namatay sa mga kamay ni Sebastian. Ito ay isang di makayang pagkawala para sa Cloudwarden Sacred Ground. Ang kanilang layunin ay malinaw, dumating sila upang magbayad ng dugo si Sebastian at maghiganti para sa kanilang nahulog na banal na anak at banal na dalaga. Chapter 1528. Bilang karagdagan sa Cloudwarden Sacred Ground, Lacuna Sacred Ground, at Harmonia Sacred Ground, dumating din ang mga miyembro ng pamilya Cavanaugh at pamilya Battle, parehong makapangyarihang superfamilies. Ang kanilang mga dahilan ay nag-iiba-iba. Ang ilan ay naghangad na maghiganti sa mga alitan na nabuo ng kanilang mga alagad kay Sebastian sa Ascendant Isle, habang ang iba naman ay ginamit ang mga tsismis tungkol sa mga pagkakamali ni Sebastian bilang dahilan upang pigilan siya. Habang unti-unting umaalis ang mga kalahok sa Ascendant Isle, nalaman ng mga makapangyarihang pangkat ang mas detalyadong mga kwento mula sa kanilang mga nakababatang miyembro. Galit na galit, nangako silang pirisuhin si Sebastian sa sandaling lumitaw siya. Si Lana, Faylene, Gina, Rainy, at Harvey ang ilan sa mga unang lumabas. Sa sandaling lumabas sila, agad silang napansin ng mga mapanlikhang mata. Elders, mga babae at malalapit na kasama ni Sebastian ang mga iyon. Sigaw ng isa. Agad na ipinako ng nakatatanda ng Cloudwarden Sacred Ground ang kanyang tingin sa kanila, nagbuga ng malamig na hininga. Dahil malapit sila kay Sebastian, hulihin muna sila. Ang mga mukha ni Lana at Faylene ay tense, ngunit wala sa kanila ang nagpakita ng anumang senyales ng pag-atres. Anong akala mo sa sarili mo? Nagliyab ang mga mata ni Lana sa galit. Gayunpaman, hindi pinansin ang kanilang pagsuway.
Maraming mga tagapagtanggol ang mabilis na pumalibot sa kanila, naglalabas ng makapangyarihang mga aura na lumamon sa grupo. Ngunit minamaliit nila sina Lana at Feilin. Pagkatapos ng spiritual infusion, ang kanilang mga antas ng pagsasanay ay umabot sa antas na kayang makipagsabayan kahit sa 10 pinakamataas na matatanda ng anumang banal na lupa. Ang mga tagapagtanggol na ito wala sa kanila ang umabot kahit sa intermediate deity realm ay hindi makatalo sa kanila. Lana at Feilin ay pinapadapo sila sa pamamagitan ng ilang mga palo lamang, na nagdudulot sa kanila na dumuran ng dugo habang bumabagsak sa lupa. Ang karamihan ay naiwan sa naguluhong katahimikan. Walang inaasahan na ang mga kabataang babaeng ito ay umabot sa ganitong nakakatakot na antas ng kapangyarihan. Mga kapwa nakatatanda, sama-sama tayong umatake. Sigaw ng isa. Nakita ang matinding lakas ni Lana at Feilin, kaya't umatras ang mga natalong tagapagtanggol, ngunit hindi na nakapagpigil ang mga matatanda mula sa banal na lupa at mga superpamilya at kumilos na. Madilim na mga ulap ang nagtipon ng masama sa kalangitan, na sumasalamin sa tensyon ng nagaganap na sitwasyon. Isang malakas na hangin ang humuhuni, sumisipol sa gitna ng tao at pinapagalaw ang kanilang mga balabal ng maingay. 20 hanggang 30 matatanda ang nagpakawala ng makapangyarihang banal na kakayahan ng sabay-sabay. Nagtagpo ang mga maningning na ilaw, bumuo ng isang napakalaking nagniningning na lambat na bumaba patungo kina Lana at Feilin. Ang umaagos na espiritual na enerhiya ay kumalabog sa hangin, na nagdulot ng pakiramdam na masikip at nakabibingi sa paligid. Bagaman malakas sina Lana at Feilin, ang pagharap sa napakaraming bihasang matatanda ng sabay-sabay ay nagsimulang magpahirap sa kanila. Nagsikap sila ng buong lakas, pinapalagan ang sunod-sunod na mga pag-atake. Gayunpaman, kahit gaano pa katapang ang kanilang pagsisikap, hindi kayang pigilan ng 2 pares ng kamay ang ganitong pinagsamang pag-atake. Unang nadulas si Lana. Isang pagsabog ng hangin mula sa palad ng isang nakatatanda ang tumama sa kanya, dahilan upang siya'y matamba pabalik. Ang kanyang mukha ay namutla habang may dugo na tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sinubukan ni Feilin na magmadali upang tulungan siya, ngunit may isa pang nakatatanda na sinamantala ang pagkakataon upang sumugod. Isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya, na nagdulot ng matinding sakit na para bang ang kanyang mga internal organs ay umiikot. Nagsuka siya ng isang bangkos ng dugo, at ang mga pulang patak ay nagkalat sa nagngangalit na hangin. Sa kabila ng kanilang determinasyon at may pagtatangkang lumaban, sila ay labis na nahigitan ng bilang. Sa ilalim ng walang tigil na pag-atake, parehong nasugatan sina Lana at Feilin at sa huli ay nawalan ng kakayahang makabawi. Ang kanilang malalambot na anyo ay nanginginig ng hindi matatag, at ang kanilang magulong buhok ay humahampas ng mabangis sa bagyong hangin. Samantala, sina Rainy, Harvey, at Gina, na hindi pa naaabot ang intermediate deity realm, ay ganap na walang magawa sa harap ng ganitong sitwasyon. Wala silang magawa kundi manood ng walang magawa habang pinapailalim sina Lana at Feilin. Ang kanilang mga puso ay nag-aapoy sa galit at kawalang pag-asa, ngunit ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa ilalim ng mapang-api na lakas ng espiritual na kapangyarihan ng mga nakatatanda. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at kawalang pag-asa, ngunit sila'y nanginginig lamang sa matinding hangin ng bagyo. Chapter 1529. Si Lana ay puno ng galit habang masungit na tumitig sa mga matatanda na nakapaligid sa kanila at sumigaw, "Paano kayo naglakas loob na magsanib puwersa ang lahat ng matatanda mula sa banal na lupa at mga super pamilya laban sa amin gamit ang inyong dami at katayuan? Napakawalang hiya ninyo." Ang mukha ni Feilin ay nag-aapoy sa galit habang sumisigaw siya, "Inaapi nyo lang kami gamit ang lakas. Hindi ba kayo natatakot sa banal na kaparusahan? Dapat ang pagsubok ay batay sa individual na kakayahan, ngunit ang mga aksyon nyo ngayon ay kasuklam-suklam." Si Gina, Rainy, at Harvey ay pare-parehong galit, at sabay-sabay nilang itinataas ang kanilang mga boses. Ang iyong pag-uugali ay sumasalungat sa lahat ng moral na prinsipyo. Ikaw ay isang kahihiyan. Ngunit ang kanilang mga protesta ay nagdulot lamang ng mas malupit na mga pag-atake.
Walang awa ang ipinakita ng mga nakatatanda habang lumalakas ang kanilang mga palo, na nag-iwan kay Lana at sa iba pa na puno ng pasa at sugat. Sa sandaling iyon, isang figure ang sumulpot sa eksena na parang kidlat, sinabayan ng isang galit na sigaw, "Anong lakas ng loob mong saktan ang aking mga kasama? Magbabayad ka ng mahal para dito." Ang bagong dating ay walang iba kundi si Sebastian. Isang nakakatakot na aura ang lumalabas mula sa kanya, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit. Ang mga nakatatanda ay natigilan sandali, malinaw na hindi siya nakilala. Isa sa kanila ang sumigaw, "Sino ka para makialam at magpakita ng ganitong kapal ng mukha dito?" Isang disipulo mula sa Cloud Warden Sacred Ground ang mabilis na tumukoy sa kanya. "Ginoo, iyon si Sebastian Wilder." Si Sebastian ay humalaklak ng malamig. "Ngayon, wala sa inyo ang makakalabas na hindi nasaktan." Sa mga salitang iyon, siya ay nawala mula sa kanyang kinatatayuan, muling lumitaw sa harap ni Lana at ng iba pa upang protektahan sila. "Sebastian, dumating ka na sa wakas. Ngayon, magbabayad ka ng pinakamataas na halaga para sa iyong mga kasalanan." Sigaw ng isang nakatatanda mula sa Cloud Warden Sacred Ground. Si Sebastian ay nilamon ng galit habang siya'y tumatawang may pighati. "Ikaw, pabayaran mo ako. Iyan ang pinakakahindik-hindik na narinig ko kailanman." Bago pa man maglaho ang kanyang mga salita, sumabog si Sebastian ng isang napakalakas na puwersa, at ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas ng aura ng isang di mapipigilang Diyos ng digmaan. Sa isang malawak na galaw ng kanyang mga kamay, nagpakawala siya ng alon ng espiritual na enerhiya na rumagasa tulad ng isang walang humpay na tsunami. Ang mga nakatatanda ay nagmadaling ipagtanggol ang kanilang sarili habang minamadali ang paggamit ng kanilang mga pinakamatinding teknik. Isang nakangising matanda ng Cloud Warden Sacred Ground ang nagtipid ng kanyang mga ngipin at tumawag ng isang mahiwagang artepakto na naglalabas ng malamig na lamig, umaasang mapipigil nito ang espiritual na enerhiya ni Sebastian. Samantala, isang nakatatandang tagapangalaga ng Lekyona Sacred Ground ang nag-utos ng isang spell, na nagdala ng bagyo ng mga meteor na bumuhos patungo kay Sebastian. Gayunpaman, lahat ng ito ay simpleng laro lamang para kay Sebastian. Sa isang malamig na pagubo lamang, ang kanyang napakalakas na espiritual na enerhiya ay nagwasak sa artifact sa mga piraso, agad na nagkalat ang nagyayelong aura. Ang mga meteorong hindi man lang nakalapit sa kanya bago naging alikabok sa lakas ng kanyang enerhiya. Si Sebastian ay kumilos na parang kidlat. Lumitaw siya sa harap ng isa sa mga nakatatanda sa isang kisap mata, at naghatid siya ng isang sadyang palo ng palad. Ang tila isang casual na pag-atake ay nagdala ng sapat na lakas upang sirain ang mga mundo. Ang nakatatanda ay wala pang oras para sumigaw bago siya tuluyang nawasak at naglaho. Ang ibang matatanda ay natigilan sa takot sa nakita nilang nakakatakot na kapangyarihan, hindi pa sila kailanman nakatagpo ng ganitong lakas. Ngunit dahil nakatuon na sila sa laban, wala na silang pagpipilian kundi ipagpatuloy ito sa kabila ng kanilang takot. Ang tingin ni Sebastian ay naging malamig. Bumuo ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay, lumikha siya ng isang napakalaking vortex ng espiritual na enerhiya mula sa wala. Ang buhawi ay nilamon ng ilang matatanda, at ang kanilang mga desperadong sigaw ay umabot ng saglit bago sila mapunit, na walang bakas ng kanilang mga katawan na naiwan. Ang natitirang mga nakatatanda ay tuluyan ng bumigay. Ang kanilang lakas ng loob ay naglaho, at tumalikod sila upang tumakas sa takot. Ang mga batang disipulo mula sa iba't ibang pamilya ay nanood na may malalaking mata. Ang kanilang mga mukha ay mapatla sa kawalang paniwala at takot. Inaasahan nila na ang pinagsamang lakas ng napakaraming matatanda ay sapat na upang mapigil si Sebastian. Sa halip, nilipol niya sila ng madali. Ito ay isang tiyak at napakalaking tagumpay lamang. Ang mga manunood ay pareho ring nagulat. Nakatayo silang parang nahipnotismo, hindi makagalaw at hindi makapagsalita, habang ang eksena ay nakaukit sa kanilang isipan. Isang kaisipan lamang ang umuukit sa kanilang mga puso, huwag kailanman nilang provokahan ang lalaking ito. Matapos iligtas si Lana, Feilin, at ang iba pa, nagmadali si Sebastian sa kanila na may alalahanin sa kanyang mukha.
Malubha ba ang mga sugat ninyo? Tinitiis ang kanyang sakit, sumagot si Lana. Bastian, hindi ito seryoso, mga sugat lang sa ibabaw. Tumango si Feline bilang pagsang-ayon, idinagdag. Oo, wala namang masyadong seryoso. Ang mga mata ni Sebastian ay nag-aapoy pa rin sa galit habang sinuka niya, yung mga matatandang duwag na yon. Ginagamit ang kanilang dami at lakas para bulayan ang mahihina. Kayo ang tinarget nila imbes na harapin ako ng direkta, talagang walang hiya. Pababayaran ko sila sa ginawa nila. Mabilis na sinubukan ni Lana at ng iba pa na pakalmayan siya. Sebastian, huwag kang magpakabaliw. Ang mga taong ito ay mula sa Sacred Grounds at mga super pamilya, huwag natin silang galitin. Ipinaliwanag ni Feline ang panganib. Sebastian, ang mga banal na lupa at mga super pamilya ay may mga sinaunang pamana at napakalaking yaman. Kahit ang isang ordinaryong first year na banal na lupa ay may isang dosenang o higit pang intermediate deity masters. Ang ikalawa at ikatlong antas ng banal na lupa, kasama ang mga super pamilya, ay may daan-daang intermediate deity masters bawat isa. At hindi pa kasama ang kanilang mga nakatagong nakatatanda, mga reclusive na halimaw na nabuhay ng daan-daang taon at may hawak na hindi masukat na kapangyarihan. Kabanata 1530. Tumingin si Sebastian sa kanilang mga nag-aalalang mukha at ayaw niyang masyadong mag-alala sila, kaya't sinabi niya, sige. Makikinig ako sa inyo. Hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Maaaring tumango si Sebastian sa pagsang-ayon sa labas, pero sa loob, nag-iisip na siya habang iniisip, hindi ako magiging tunay na lalaki kung hindi ko ito aayusin. Sino mang magtatangkang saktan ang aking mga tao ay magbabayad ng mahal. Mukhang nahulaan ni Gina ang kanyang mga intensyon at maingat na sinabi, Sebastian, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Magplano tayo ng maayos. Ngumiti si Sebastian habang pinapakalma sila, huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ngunit sa kanyang isipan, unti-unti nang bumubuo ang mga plano para sa isang hindi malilimutang paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa galit o paghihiganti, ito ay isang pangangailangan. Kung hindi siya magbibigay ng walang awang halimbawa, ang mga banal na lupaing ito at mga super pamilya ay magiging mas matapang lamang, at magdudulot ng walang katapusang problema sa kanila. Gayunpaman, alam na alam ni Sebastian ang kapangyarihan ng mga banal na lupa at mga super pamilya. Bagaman ang kanyang lakas ay napakalakas at isa sa pinakamahusay sa mundo, hindi pa siya umabot sa antas ng pagiging hindi matatalo. Bawat banal na lupa ay may sariling mga nangungunang eksperto, tulad ng mga banal na Panginoon ng banal na lupa at mga pinuno ng mga super pamilya. Ang mga individual na ito ay hindi lamang may mataas na kasanayan kundi sinanay din sa mga pinaka-advanced na teknika at banal na kakayahan. Marami sa kanila ang nagtataglay ng natatanging mga katangian, na nagbigay sa kanilang kapangyarihan ng walang kapantay na lakas. Bukod pa rito, mayroon ding tinatawag na mga sinaunang halimaw, mga nakatatandang nabuhay ng daang taon. Isa sa kanila ay sapat na unang magdulot ng seryosong banta kay Sebastian. Alam niya na hindi gagana ang padalos-dalos na mga aksyon, isang maingat na pinlanong estratehiya ang mahalaga. Sa sandaling iyon, may isang ideya na pumasok sa isip ni Sebastian. Lumingon siya upang tingnan ang isang grupo na hindi kalayuan. Nakatayo si Lillian, kasama si Mitchell at dalawang nakatatanda mula sa pamilyang Alpan. Nang makita ni Mitchell si Sebastian, agad na nagalit ang kanyang mukha. Ang makita ang nakakatakot na pagpapakita ng lakas ni Sebastian ay lalo pang nagpagaling sa apoy ng kanyang galit, na umagos na parang rumaragas ang ilog. Sumigaw si Mitchell kay Lillian, bilisan mo at bumalik ka sa akin. Yang si Sebastian ay walang iba kundi isang tagapagbalita ng kapahamakan. Si Lillian ay matigas ang ulo na tumangging gumalaw. Ang kanyang titig ay hindi natitinag habang mataman siyang tumingin kay Sebastian. Sa mga sandaling iyon, dahan-daang jumapit si Sebastian sa kanya. Ang mga mata ni Lillian ay puno ng pananabik at malalim na pagmamahal. Gusto niyang tumakbo sa kanyang mga bisig ngunit pinigilan niya ang sarili. Kinagat niya ang kanyang labi habang pinipigilan ang kanyang emosyon.
Tumingin si Sebastian kay Lilian at mahinang nagsalita, "Lilian, ayos ka lang ba?" Tumanggo si Lilian ng bahagya, at nanginginig ang kanyang boses. "Ayos lang ako, pero labis akong nag-aalala para sa iyo." Si Mitchell, na nakatayo malapit, ay nagmakaawa ng pang-aasar. Sebastian, huwag mong isipin na makakapagmayabang ka ng ganyan dahil lang sa nangyari sa iyo ngayon. Hindi ka basta-basta palalampasan ng pamilya Alpan. Si Sebastian ay nagbigay kay Mitchell ng isang mapaghamak na sulyap. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang magbanta sa akin? Bata, huwag kang maging mayabang." Malamig na sinabi ng isa sa mga nakatatanda ng pamilya Alpan, "Alalahanin mo, laging may mas malakas pa sa labas." Ang boses ni Sebastian ay malamig habang sumagot siya, "Hindi ako naghahanap ng gulo, pero tiyak na hindi ko papayagang may mang-api sa akin." Ang dalawang nakatatanda ay tila handang magsalita pa, ngunit nakialam si Lilian. Lumingon siya kay Sebastian, at ang kanyang ekspresyon ay may halong pag-aalala habang sinabi niya, "Kailangan kong umalis. Hindi basta-basta papayagan ng mga banal na lupa at mga super family ito. Pakiusap, mag-ingat ka." Ayaw niyang magdulot ng karagdagang pag-aalala sa kanya, kaya't nagbigay si Sebastian ng tiwala sa sarili ng ngiti at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Pupunta ako sa pamilya Alpan para makita ka mamaya. Hintayin mo lang ako." Si Mitchell ay nagalit sa mga salitang ito. "Sebastian, pinapaalalahanan kita. Si Lilian ay fiancé ko na ngayon, at ikakasal kami sa lalong madaling panahon. Kung magtatangkang kang dumating, wawasakin kita sa harap ng lahat at pagsisisihan mong ipinanganak ka."